Anong daan itong chocolate palitaw sa FYP ko, kaya naman tara, gawin na natin. Apat na ingredients lang naman ang kakailanganin natin: Nestle cream, Milo, glutinous rice flour, tas flat top. Ngayon naman ilagay na natin yung glutinous rice flour kasabay ng tubig mga mi, na pa konti-konti nating ilalagay. Eto mga mi, naging dough na siya. Pinisil-pisil ko lang gamit ang kamay ko na malinis syempre. Pipichit lang tayo ng konti dito mga mi, bibilugin natin ito, ilalagay natin yung flat top sa gitna at bibilugin ulit. Sobrang dali lang naman ito mga mi, actually ilang beses ko na tong ginawa at nasasarapan talaga ako at ngayon lang nag-trending. Dito nga ilulubog na natin siya sa kailangan na kumukulong tubig at pagka lumitaw na yan mga mi, luto na po yun. At sa plato naman naglagay na rin ako ng Milo powder dito para pag iaahon na natin yun mga mi, hindi magdikit-dikit. Eto nga lumutang na sila kaya pwede na yan mga mi, luto na pag ganyan. Bubudburan ko nga ulit ito ng Milo powder mga mi para naman chocolatey talaga. Aba naman! At aside lang natin kasi mainit pa yan mga mi, gagawa muna tayo ng sea salt cream. Uy! Bali chilled Nestle cream pala ito, ginamitan ko lang din siya ng mixer at naglagay lang ako ng konting asin tapos mix ulit. Kung hindi mo pa to nagagawa at natitikman, nako, itry mo na rin. Konting ingredients lang naman yung kakailanganin. Heto na nga lahat yung nagawa ko dito mga mi, at taste test na tayo. Uy, pumuputok pa yung chocolate niyan. Komi, ang sarap, promises, kahit pa ulit-ulit mo pa tong gawin. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, pa follow, like, and share naman at pa comment na din kung tagasan ka, nang sa ganun ma-shoutout natin sa next video. Yun lang mga mi, salamat sa panonood. Bye! Ay mga mi, a day in my life. Hapon nga assessment nila Prince sa school. Ayun pa nga ang start noon, kaya naman napakain muna kami dito at nakauwi na din naman si Mario. Buti nga may mga ganitong kainan lalo na sa tapat ng school mga mi, at meron nga silang mami na kung saan overload for only 60 pesos. May itlog na yan, punong-puno din ng gulay, tapos may kasama pang mga manok. O diba, kain po. Si Mario naman, pansit ang order niya at nilagyan niya ng sandamakmak na chili paste. Nako naman, medyo kinakabahan naman ako dahil assessment nga nila Prince. Ewan ko kung may sasagot ba siya sa mga tatanungin ni teacher. Parang bumalik kami sa unang yugto ng pagpapaaral. Kano nga ba ang monthly expenses ng daycare? So, dito sa Baguio at dito sa barangay namin, 250 po ang bayad kay teacher per month. Tapos yung nag-iisang libro na magagamit nila the whole year, 250 din. Tapos 50 din sa tagalinis per month mga mi, kasi nga yun ang napag-usapan naming mga magulang. 40 pesos per week naman para sa kanilang feeding. O mga mi, kung kwentahin nyo magkano na per month. Grabe no, unang pagpapaaral pa lang ito pero talaga namang gastos na. Madaming parents na kaya namang ituro yung mga tinuturo ng teacher lalo na pag daycare pa lang. Kaso kasi ang iniisip namin kaya sila pinasok dito ay yung socializing. Matuto at marunong makipagsalamuha para naman nga pag kinder na sila mga mi, hindi na kami mahihirapan. Day off ni mother, kaya heto, pinagluto niya kami ng fried chicken. Tapos, chicken curry niya. Chicken curry. Dito kami kakain sa bahay nila. Kaya kami nag-ihaw na lang ng gizzard. Tapos, ping-ping. With sausawa na puno ng sibuyas.